Okay, sa solar panel setup, so pag-usapan naman natin, paano ba talaga yung solar panel or solar energy? Paano yung magha-harvest? So, i-breakdown ko yung mga solar system. Specifically, pag-harvest or pag-setup sa bahay. So, meron kasi tayong on-grid in which merong input galing sa mga power distributor. Meron naman tayo tinatawag na off-grid. Sa video na ito, off-grid yung pag-uusapan natin dito. Off-grid. So, meron tayong tatlong components sa paggawa ng solar setup or harvesting ng power sa araw. Okay? So, tinatawag itong clean energy kasi hindi tayo gumagamit ng mga fossil fuel during pag-generate ng energy. Pero, I believe na gumagawa pa rin tayo ng carbon footprint sa paggawa ng mga solar panel. So, ito yung panel. Number one component is the solar panel. Sa solar panel, meron ng maraming specs. So, sa specs, tinatawag nila na wattage. Wattage or P or equals to watts. So, yan. Meron rin silang voltage. Open voltage, tsaka current. So, yan yung electrical current. So, tatlong component, power, voltage, I, or current. So, yan. Sa panel, pagbili mo, meron yang mga specs. So, yun yung sinasabi. 650 watts for 6,000 pesos. 580 watts for 5,500. So, ganun. Then, sa panel rin, meron rin mga technology na mayroong bifacial and any other. Pero yung panel concept is napakadali lang. Yung panel is watts. So, number one component is panel. So, sa panel, meron yang connection. So, regardless, meron yang calculation sa panel. So, watts talaga yung kinoconsider pagdating sa system. Ilang solar panel yung gagamitin? Yan. So, number two is the inverter. Ito yung inverter. Or, meron din kasing mga feature na MPPT, MPPT with inverter. So, pag inverter siya. Okay? So, ito, in-illustrate ko kasi may function sa mga hybrid MPPT. MPPT. Okay? So, meron siyang inverter is DC to AC. Okay? So, sa video ko, meron akong in-explain kung ano yung mga components or paano. Then, one is the panel. Number two is the inverter. Number three is the battery. Okay? And number four, ito yung load or yung appliances mo. So, marami kasing nagsasabi, gusto nila aircon. So, ilang oras yung aircon patakbuhin? Fully solar ba yung bahay? Ano pa yun? Electric vehicle. Kaya ba i-charge? Yung concept kasi ng solar is depende yan sa load. Load, then dito na papasok yung air condition, electric vehicle, e-bike, EMTB. Meron akong electric mountain bike sa other videos ko dito sa channel na to. Kung gusto nyo panoorin, paano ko kinonvert yung electric bike ko na mid-drive, yan. Magandang video yun. Example dito. So, for now, ito lang. Load, battery, inverter, panel. Okay? So, sa panel, lalabas yan. Anong current? So, this is DC. Kaya nga, may plus, tsaka may minus. Yung plus rin, tsaka may minus. Dito sa inverter. Pag MPPT, ang labas niya is
meron ring MPPT, ito yung charge controller. Bali, kung pwede naman talaga idiretso mo yung battery mo, panel mo dito sa battery. Ang challenge lang is masisira yung battery mo. Lalo na pag meron kasi tayong tinatawag na gel tsaka LiPo4E. Pag inoferan kayo ng solar installer, tapos hindi pa naka LiPo4E, tagilid kayo dyan. So, recommended namin is to invest in a more robust battery. So, LiPo4E, yan yung mga bagong setup. Sa LiPo4E kasi, meron tayong mga tinatawag na battery management system. So, meron akong ganito. Galing to sa electric bike ko nung nag-revive ako ng 48 volts na lithium-ion battery. So, ito yung BMS niya. Meron siyang 13 cell. So, battery management system. Dito may balancer, meron na ring monitoring para yung cell is mag-balance talaga. Kasi, for example, yung battery setup mo, siniris mo pero unbalanced. Yung isa full charge na, yung isa kalahati. Mas strain yung isa kasi naka-full charge siya. Yung half ng isa, madaling masira yung system mo. Kaya recommended ko is talaga, go with LiPo4E pagdating sa battery. Dito naman sa inverter, ang daming taong nagpo-promote na SRNE, DEI daw, Solis, yung mga galing. POMR, tsaka Anern, tsaka ECG Solax. Dami namang mga generic. Kasi pag electronics engineer ka, alam mo na yung components talaga is hindi siya nagbe-base sa brand. Okay? Kaya yun yung nyo. Sometimes you're just buying the name and yun pala, performance-wise, although warranty, yun, dun siya papaling. So, inverter. So, ito is off-grid natin. So, inverter lang yung ginamit ko with MPPT feature. Then, dito sa load talaga, dito mo i-calculate base yung budget mo, base sa system. Like for me, gusto ko lang na 4 hours na aircon, 1 HP, then refrigerator, Wi-Fi. So, base ako, nag-calculate ako sa mga loadings ko, umabot lang ako ng 2,000 watts of load. Then, dito sa 2,000 watts of load, in the future, alam nyo ba, yung 2,000 watts, yung lang, ginagamit. So, yung electric vehicle charging, fast charging is around 7,000 watts. So, kung i-add mo yun, 9,000 plus lost pa. So, meron kang EV kasi. So, electric vehicle on load na sa bahay. Kaya ganun. 9,000. 10 kilowatt kaya? Tayo dyan? Maliit yung headroom. So, as engineering, add natin ng more headroom, the better the system. So, for example, ganitong setup, best is 12 kilowatt yung inverter. Then, yung battery mo, go with the highest. Kung kaya mo mag-invest sa 96 volts or 48 volts, siya? Then, 300 ampere hour. Yun. Tapos, dito na, 12 kilowatt. So, i-base mo rin dito. So, pabalik yung pabalik yung computation. Kasi minsan, sinasabi lang natin, ito yung load. Kaya, ito yung pinaka-efficient na mag-design ng system. Then, dito sa 12 kilowatts, yan, panel mo na. Ano na yung panel? So, number of panels like 650 watts times, ilan? Para makakuha ka ng ganito.
mas efficient kasi pag minamatch mo yung panel tapos inverter. Okay? So, 650. So, mga around 20 to 15. So, kung kaya yung budget. Pero, pwede naman to siyang, ito yung pwede mong i-adjust na kahit malaki yung inverter mo, kung hindi mo kasi siya full load eh. Mag-charge ka ng EV, less than 4 hours. Mag-charge ka na, So, you can adjust sa solar panels. Like, gusto mo lang some 12 or 15. Then, that would be enough. Sa battery, make sure LiPo 4E. LiPo 4. Mas okay yung cycle niya. So, ganun. Ganun lang yung pag-consider nyo sa setup. Then, the rest are, na siya, totally off-grid to ha. So, mag-dependent kayo sa charge ng panel talaga. Kung meron na kayong hybrid naman, may component lang dyan na dito na hybrid. So, pwede mong i-feed yung input na 220. Then, yung concept niya, so grid, input mo. So, for example, yung madilim or walang charge yung panel, pwede kang mag-grid to charge the battery. Then, once the battery is full, pwede ka na rin mag-load. Or, battery na yung sasalo ng load. Or, may concept pa. Pwede si grid i-bypass inverter diretso sa load. So, buong load mo, ilo-load ulit niya sa grid. So, papatak yung metro. So, once, mag-run out, kick in na yung battery. So, different settings, ganun yung concept talaga. Simple lang siya. So, make sure na meron kayong BMS, then properly installed yung solar, sakto yung mga breaker. For my next video siguro, pag-usapan naman natin ano yung mga dapat nyong i-safety dito sa solar, pagsa-setup ng solar. Kasi meron akong mga nakikita, nagsa-setup ng DIY, pero ang liliit ng mga kinagamit na kable, eventually, i-share natin dyan. Okay? So, thank you for watching this. And pag-grow naman ng mga subscriber natin dyan na nanonood lang. Tapos, para mas ganado tayong gumawa ng mga knowledge sharing na video. Okay? So, pa-shoutout sa mga installer dyan na tiba-tiba kayo ngayon kasi yun nga, ang dami. Paubusan na ng solar dito sa Cebu. Ubusan na ng hybrid inverter. Lahat bumibili. Minimum of 6 kilowatt. Yan yung weight. Pero ito, EV ha. Pero kung walang EV, you can make it half. You can make it half. Depende talaga sa budget mo. 300,000, 400,000, easy, peasy. Kaya libre ba yun talaga yung solar energy? Hindi, parang cash advance lang yan. Nag-cash advance ka na bumayad ng kurente. Load mo dito. Tapos kung magka-problema to, yari. Okay? See you around, guys.